السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام. تفضل. كumusta? كيف حالكم؟ الحمد لله. Maupo ka to. Ya Sheikh, may gusto lang ako itanong. Ano yun? Basta wag about financial, baka parehas tayo pagdating dyan. Kasi may napapansin ako tulad na narinig ko na din to sa mga ibang tao, minsan nakikita mo sa comment or nakakausap mo yung ibang tao patungkol sa ganitong bagay. Na ang issue, ang nakikita ko lang is may mga ibang sabihin natin mga ngaral, preacher, duat na aktibo sila sa Islam, mashallah. Yung iba kasi sa kanila is mga dating hindi Muslim, mga bagong yakap sa Islam, tapos nag-aral, alhamdulillah naging preacher din. Yung mga iba din naman may mga sinasabing lumaki na sa pamilya na Muslim. Sa kabila ng pagiging masipag nila sa Islam, active talaga at halos lahat na talaga ng batas ng Islam is sinasagawa talaga, isinasabuhay talaga nila. Kaso meron din akong nakita kasing na parang chismis na nangyari noon. At itong isang preacher daw na kilala na nagtuturo. Tapos pag uwi niya sa Pinas is nakapag-picture siya sa anak niya dahil may event or something, birthday or graduation. At yung anak niyang dalaga is iba yung itsura, yung hubog ng katawan, halos kita ang cleavage na hindi pa nakahijab, pati yung asawa niya. So, anong problema? Anong nakikita kong problema doon? Naging issue siya na inaasahan daw ng mga estudyante o may mga iba kasi nag-comment na estudyante sabi, Ustad, sinasabi mo, tinuturo mo about sa hijab pero yung pala yung anak mo is hindi nag-hijab. So, parang may point siguro nga na bakit niya tinuturo ang Islam sa ibang tao muna bago sa kanyang pamilya muna na i-apply ang Islam. Ano sa tingin niyo, Sheikh? Parang narinig ko na yan, issue na yan. Narinig ko na yan dati sa isang Islamic center, nag-work ako noon doon. Hindi lang preacher, bilang editor din. Alam mo, lagi ko pinapamukha na ako ay editor lamang. Pag tinatanong ako anong work, editor lang. Ayaw ko kasi makilala bilang preacher talaga. So, yung time na yun, nag-edit lang ako ng mga videos doon. Trabaho ko sa umaga. So, pagpasok pa lang, yung bang inaasahan mo na Islamic center, diba? Kaya nga, Islamic Center, andito yung center ng Islam na inaasahan mo sa opisina na ito. Tapos, ang maririnig mo na lang is ganun, mga chismisan. Dati, trabaho ito ng mga babae, pero ngayon makikita mo gawain na ng mga lalaki. Inaasahan kong Islamic Center. Alam mo, sobrang sakit ng tenga ko kating-kati sa time na habang nag-edit ako, tapos narinig ko ganun sila. Mga naturingan, mga picture na nagchichismisan lang, pinag-usapan si ganito, si ganyan. Alam mo, nakababad lang sila sa social media, hinahanap yung mga pagkakamali ng mga kapwa na sa FB. Talagang matindi. Samantalang ako, nasanay ako doon sa isang sheikh na Saudi dati na nakilala ko sa Pinas. Nakasama ko siya halos mahigit 6 months. At pinaka-hate niya talaga is yung kasalanan ng ganyan, yung riba, yung backbiting. Kasi kinukumpara niya na mas masama pa to kesa doon sa pag-inom ng alak or nakapag-yosi, ganyan. Kasi itong kasalanan kapag humingi ka ng tawad sa Allah, diretso, di ba? Unlike yung riba, yung panlilibak o paninirang puri, kailangan mong pampuntahan yung tao at humingi ng tawad sa kanya bago ka patawarin ng Allah. So may mga ibang kondisyon din dyan, may mga iba din rulings dyan. Pero as in, pinaka-hate niya yung kasalanan na paninlibak. At ngayon naman usapan dyan sa totoo lang, hindi mo din masisisi o masasabing kailangan gabay niya buong pamilya niya. Kasi sa totoo lang, sino gumagabay? Di ba ang Allah? Ang gabay ay nasa kamay lang ng Allah. Ikaw, kailan ka nagsala? Kailan ka natutong mag-start magsala ng kompleto? Diretso. Ako siguro, nag-start lang ako mga 15 years old, ganun. Diba siguro mga kabataan mo lang, mga teenager or baka pa nga pag college na di ba? Parang doon na ako, mga high school, ganun na ako nag-start yata nagsala ng diretso, tuloy-tuloy. So 15 years old, kita mo, doon ka nag-start natuto magsala ng diretso. Yung mga iba dyan, tanungin natin, kailan lang sila nag-start na magsala ng diretso? Di ba? Kung makapag-asa sila na akala mo ginabayan nila yung sarili nila, no? Minsan may makikita ka pang tao na sasabihin niya, hindi, walang nag-preach sa akin, nag-Muslim ako na walang nagdaawa sa akin, walang nag-preach, walang nagbigay sa akin ng ganyan. Basta ako yung naghalungkat na nag-search ako, na pag-aralan ko at nagustuhan ko at tinanggap ko ang Islam na walang nagdaawa sa akin. Parang proud na proud pa sabihin. Although yes, may ginawa ka doon na nag-search ka talaga, pero hindi mo pa rin masasabi na ginabayan mo ang sarili mo. Kasi ang Allah gumagabay sa sino man ninais niya.
Kita mo, tanungin kita, si Prophet Abraham, si Ibrahim, nagabayan ba niya ang tatay niya? Hindi. Imagine mo, propeta na yun ha. Mga propeta mismo, nagabayan ba nila yung kamag-anak nila o asawa nila o tatay nila o kapatid nila, magulang nila? Paano pa kaya yung preacher na yan na iaasahan mo kaya niyang gabayan ang pamilya niya o anak niya o asawa niya? Pero Sheikh, di ba may mga kasabihan nga na nilisin mo muna ang bakuran mo bago ang bakuran ng iba, di ba? So, kahit sa Quran, sinabi ng Allah na ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Di ba? Iligtas niyo ang sarili niyo at pamilya niyo. So, di ba dapat na hindi na babagay muna mag-preach sila sa iba, di ba? Dapat gabay din yung pamilya nila, buong angkan nila. Dapat nakikita yung Islam sa pamilya nila kung siya ay nangangaral ng Islam sa iba, di ba? Yes, mauna ka muna sa sarili mo, i-apply mo, then ituro mo sa kamag-anak, pamilya mo, then saka mo ituro sa kapitbahay, sa pamilya, sa kaibigan, yan. Hanggat sa ibang tao na. May step by step din. Pero hindi nangangahulugan na hanggat hindi pa sila sumuko o maging Muslim is hindi ka na magdadawa sa iba. Ganyan din ang mindset ko noon kasi nahiya ako noon dahil nga sa dating asawa ko na hindi siya Muslim at after 1 month, alhamdulillah, nag-Muslim siya at yung nga lang, after ilan years, hindi talaga practicing. Tapos, kinuha pa ako sa isang masjid doon sa amin dahil yung kaibigan ko na nag-hafidh, umalis na dahil magtutuloy pa siya ng pag-aaral sa Palawan. So, yung mga estudyante niya naiwan doon. Inutusan ako yung chairman doon na talagang pinangusapan ako ng 3 beses ako nakiusap sa akin na maging kahit mabuo lang yung mga bata na hindi magkawatak-watak. Tapos, yun, tinanggap ko na magturo ng mga Islamic values ganyan sa mga bata. At meron time na paglabas ko ng masjid, pag uuwi na ako, tapos lumabas kami mag-asawa, hindi siya nakahijab. Nahihiya ako kasi nga, nagtuturo ako sa masjid, tapos ang asawa ko hindi nag-hijab. Parang hindi talaga nakikinig o hindi mapagsabihan. Ngayon, may bata na 2 na nag-aaway. Sabi yung kuya niya, mag-hijab ka nga. Sabi niya doon sa kapatid niyang babaeng maliit. Nakita kami ng kapatid niyang babaeng maliit. Tinuro yung asawa ko, bakit yan si Ustad? Hindi naman yung asawa niya, hindi nag-hijab. Sabi to yung bata, iba yan, si Ustad yan, iba yan, wala ka na dun. So talagang ganun din. Tinanong ko yan sa isang sheikh na pag tapos sa Al-Marif na kaibigan ko, sinabi ko sa kanya na may problema ako, yung asawa ko is hindi practice. Paano yan? Parang ayaw ko tuloy magturo o magdawa. Sabi niya, hindi, bakit ka mahihiya? Sample, kung ako nakatapos ako, isang nakukhutba, kilala ako sa masjid na nagbibigay ng sermon every Friday. Tapos nakapag-asawa ako ng non-Muslim. So ikakahiya ko na hindi na kami lalabas ng bahay, yung asawa ko hindi nag-hijab, hindi siya Muslim. Tapos dahil nga porket nag-deliver ako ng message sa masjid ng sermon, sabi niya, huwag mo ikahiya dahil ang Allah gumagabay, hindi ikaw. As long as nagawa mo yung part mo, naparating mo yung mensahe, no? Tinanggap man niya o hindi, ang Allah ang gagabay sa sino man ninais niya. Hindi pwede by force, walang sapilitan sa Islam. So simula narinig ko yon, yung ginanahan ako. Alhamdulillah. Kaya yung time na yan, hindi din ako nagdadawa kahit kanino talaga. Nag-stop ako halos 6 months siguro dahil nga simula yun, nahihiya ako sa bagay na gano'n na hindi Muslim, hindi practice yung asawa ko, or hindi pa talaga makikita yung pagiging religyoso sa pamilya ko is hindi na ako magdadawa sa iba. Then hanggang kailan sila magiging Muslim o magpa-practice bago tayo magpahayag sa iba? Malay mo, mas nauna pa mag-Muslim yung ibang tao na pinahayag mo ng mensahe kaysa sa sarili mong pamilya. Sample, tulad mga propeta. Diba? Sinample ko si Prophet Ibrahim, ang sarili niyang tatay mismo ang gumagawa ng idols. Gumagawa ng rebulto. Ang sarili niyang tatay mismo, tagagawa ng rebulto na sinasamba ng mga tao sa labas na binibili nila. So, saan ka makakita na may nagsabi ba, bakit kami maniniwala sa iyo, Prophet Ibrahim? Yung tatay mo nga, siya nga mismo gumagawa ng idols na sinasamba namin. Tapos ngayon, ikaw, anak niya, magsasabing huwag namin sambahin yun. Diba? Pero patuloy pa rin si Prophet Ibrahim na nangaral sa tatay niya, na sa Quran niya, nabanggit halos 3 times mahigit na pinaalala niya yung tatay niya hanggat sa ayaw talaga makinig at sinabing babatuhin kita kung hindi ka alis dito. Hanggat sa yun, umalis na lang siya. Halos 2 lang nakinig sa kanya. Sinasabing isang pamangkin niya or si Lut at isa si Sarah, asawa niya. So sa buong barangay nila, yun lang 2 naniwala sa kanya. Allahu alam. So ayon sa kwento. Tapos imagine mo, kaya umalis na lang siya, pumunta sa ibang lugar para mangaral. Dahil mismo pamilya niya hindi nakinig sa kanya. Hindi niya naligtas ang tatay niya. Imagine mo si Prophet Ibrahim na yan. Si Prophet Noah, naligtas ba niya yung anak niya? O pamilya niya, asawa niya? Namatay yung anak niya sa lunod.
Nasa Quran niya, tinawag niya anak niya na sumakay na sa barko, sa ark. Pero anong nangyari? Nagmagaling na, hindi, akit ako sa mataas na bundok para hindi ako maabot ng baha, nang masave ako. Si Prophet Noah, ilang years siya nagdawa, ilang years siya nangaral? 950 years siya nangaral. 950 years, imagine mo. Pero ni pamilya niya hindi niya nagabayan. Sa loob ng 950 years, gabi at umaga siya nangangaral, pero sarili niyang anak sa loob ng 950 years hindi nag-Muslim. Tapos ngayon sasabihin mo sa akin yung ganyan issue. Imagine mo na lang, propeta na mismo, hindi niya magabayan anak niya sa loob ng 950 years. Sino pa? Si Prophet Lut. Ano nangyari? Asawa niya nasama sa parusa ng Allah. Dahil hindi din sumamat o hindi nakinig. Hindi niya nagabayan ang asawa niya, si Prophet Lut. Sa buong syudad niya sa Sodom and Gomorrah, hindi niya nagabayan ang asawa niya. Tapos si Prophet Muhammad na lang, peace be upon him, ang propeta natin, hindi niya nagabayan sarili niyang uncle. Ang tito niya na pinakamamahal niya nag-alaga sa kanya, nagpalaki sa kanya, Abu Talib, namatay na hindi Muslim. Kaya kahit yung panalangin ng propeta na humihingi siya ng tawad para sa non-Muslim na namatay tulad ng nanay niya, hindi pinayagan ng Allah. Imagine mo, hindi pinayagan ng Allah. Kaya nga may verse na bumaba din na, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. O Muhammad, hindi mo magagabayan sino man mahal mo. Hindi mo magagabayan mga mahal mo. Katotohanan ng Allah ang gumagabay sa sino man ninais niya sa malapit na kahulugan. Imagine mo, pati ang propeta natin, sinabihan na hindi mo magagabayan ang mga mahal mo sa buhay. Bagkus ang Allah ang gumagabay sa sino man ninais niya. Ang gabay ay nasa kamay ng Allah. Wala kay imam, wala kay sheikh, wala sa akin, wala kay ustad, wala sa iyo. Kaya kung huhusgahan natin yung isang nangangaral or nagpapahayag ng Islam, sabihin natin isang volunteer, gusto niya talaga magdawa, tapos ang kanyang pamilya is hindi. Tandaan mo to, napakinggan ko to sa isang speech ng isang Amerikano na Muslim. Sabi niya, hindi lahat ng dao ay ikaw ang dai. Hindi lahat ng tao ay ikaw ang mangangaral. Kasi ganito yun, nagets ko din yan na sample, meron akong kaibigan na new Muslim. Ang nanay niya is hindi talaga Muslim, hindi pa nakikinig sa mga preach niya, parang ayaw sa kanya. Kasi minsan para may pride or something na ikaw dating anak na si Raulo, ngayon bakit makikinig sa iyo porket nag-Muslim ka? Bakit makikinig yung kapatid mo sa iyo, dati ka naman loko-loko? Di ba? Parang bakit mo tuturuan? Anak lang naman kita, dati ka din loko-loko. Paano mo masasabing huwag ako kumain ng baboy, dati ka din kumakain? Parang ganun minsan. So, ngayon nangyari, ako din, yung nanay ko is, alhamdulillah, balik Islam, pero kulang sa practice. So, sinabi ko sa kaibigan ko, pag bumibisita ka sa pwesto namin, mas malapit yung nanay ko sa'yo, nakikinig siya sa mga advice mo. Kaya, ganito na lang, kapalit tayo. Pag bibisita ako sa inyo, dadawa ko yung nanay mo, ikaw, idawa mo din nanay ko. Alam mo, nakikinig yung nanay ko sa kanya, nakikinig din yung nanay niya sa akin. Palitan kami, ganun. So, tuwing bibisita ako sa bahay niya, nakikinig yung nanay niya sa mga daawa ko. At pag bumibisita siya sa amin sa kantin, nakikinig din naman yung nanay ko sa kanya. Ganun, swap. Dahil hindi ikaw ang dai ng isang tao minsan. Hindi sa iyo nakikinig. Maaaring makinig sa iba. Sample ko ito. May nag-contact sa akin na isang kasambahay ni mataas na scholar, si Dr. Muhammad Al-Arifi. Isang sheikh dito na mataas. So, isa din sa sheikh na pangarap ko talaga ma-meet. At alhamdulillah, nag-meet kami last month. Bali, tignan mo, ang kasambahay niya sa akin pa nag-Muslim, nag-shahada. Alam mo, pag sinishare ko to sa ibang sheikh, sabi na sa akin, kita mo, ang Allah gumagabay sino man ninais niya. Ang napakataas na doktor, napakataas na sheikh, no, sa Islam. Pero paano nangyari yung katulong niya sa iyo pa nag-Muslim sa isang simpleng tao na kagaya ko? Imagine mo, sino ba naman ako para mag-Muslim sa akin na ang amo niya is malaking doktor dito na sa Islam, na sheikh. So, kita mo, hindi kayang kahit mismo Dr. Sheikh Mufti, hindi niya kayang gabayan ng kasambahay niya mismo sa loob ng bahay nagtatrabaho sa kanya. Nagsyahada pa sa ibang labas, sa ibang tao. Patunay ng Allah, ginagabay niya sino man ninais niya. Kahit si Mufti pa yan, kahit si Sheikh pa yan na malaking Sheikh, kahit si Imam pa yan ng Masjid Al-Haram, hindi niya magagabay ang sarili niyang katulong. Kahit nasa loob pa ng bahay niya. Tingnan mo?
Patunay ng Allah gumagabay. Sino man ninais na kahit sa Friday khutbah, every Friday, lagi mo narinig sinasabi ng imam, may yahdillahu fala mudilla wa may yudlilhu fala hadiya lah. Sino man ginagabayan ng Allah, ay wala ni kahit sinong tao sa mundo o kahit engkanto pa makapagligaw sa kanya. Pero sino man ginabayan ng Allah, pinabayaan ng Allah na maligaw, wala ni kahit sinong tao makakapaggaway sa kanya. Imagine mo, kahit magtipon-tipon tayo lahat dito mga engkanto at tao para gabayan ang isang tao, hindi natin magagawa. Pinabayaan naman ng Allah na ligaw, hindi natin magagabayan, at kahit magtipon-tipon tayo para iligaw siya, hindi natin maliligaw. So sana may natutunan ka doon. At yung paghuhusga sa ibang tao ng ganyan, kailangan natin bawas-bawas yung ganyan mentality natin sa mga kapwa natin. Hindi porket yung isa nakita natin active, tapos inaasahan natin buong angkan nila. Parang ako, minsan, inaasahan din ng mga tao, porket social media influencer ako, YouTuber, kilala, ang akala, isang nangangaral din, akala nila, buong pamilya ko is, katulad ko, religyoso. Ang inaasahan nila sa kapatid ko, asawa ko, anak ko, tatay ko. Di ba? Bakit ganun? Saan mo nakuha yung ganung mentality? Sino nagsabi sa'yo na ganun dapat? Di ba? Kung siguro gusto mo nang talagang makitang religious sa family ko, walang problema. Dahil sa side ng tatay ko, lahat mga taga-Gaza, mga Arabo na talagang practicing, alhamdulillah. Pero yung sa side ng nanay ko, ibang usapan yan eh. Galing Philippines. Sa Philippines, hindi Muslim country. Kalahati ng pamilya, hindi Muslim. Buti nga, taga Zamboanga, taga Mindanao pa ang lahi ng pinanggalingan din ng nanay ko. Kaya kalahati ng pamilya is Muslim, pero kalahati hindi. Mga Christian. So, wag mo nga asahan. Na makita mo akong ganito, asahan mo kapatid ko, lahat, kuya ko, bunso, lahat ganito, katulad ko, na binipili lang ng Allah. Alhamdulillah, humingi tayo ng pasalamat sa Allah, pasalamat tayo sa Allah, na ginabayan pa nga tayo. Sa loob ng isang bahay, ikaw ang pinili ng Allah. Imagine mo yun. So, wag tayo maging mapaghusga, porket feeling natin tayo ang gumabay sa sarili natin. No? Feeling mo ikaw ang gumabay sa sarili mo, pero kailan ka lang siguro natuto magsala. Tapos ang baba na ng tingin mo sa ibang tao porket hindi Muslim. Tapos yung isang mga ngaral, katulad ko, kunwari social media influencer, inaasahan mo buong pamilya niya, ganyan, katulad niya. Kaya ang propeta, may nakita ka na ba sa panahon ng propeta na sinabi ng mga kasamahan ng propeta? Muhammad, paano kami magmumuslim o makikinig sa'yo? Yung mga kalaban natin mismo, mga uncle mo, na against sa atin, ayaw sa pagiging Muslim natin. May nakita ka ng sahaba na nagganon? Tama nga, Yashia. No? Bakit kami magmumuslim? Yung uncle mo nga, pinapatay tayo, ang hirap naman maging Muslim, tuturuan mo kami dyan. Unahin mo muna yung pamilya mo, yung uncle mo. Saan ka nakakita ng ganon sa panahon ng propeta? Pero sa panahon natin, makakita ka ng ganon ka-ignorante. Maraming salamat sa pagbahagi nito at marami akong natutunan na hindi humusga ng tao sa mga nakikita dahil tama nga, nahihirapan, hindi lahat is sakop nila, kaya nilang gabayan dahil ang Allah lamang talagang gumagabay sa sino man ninais niya. Marami pa akong natutunan doon. Marami pong salamat talaga, Sheikh. At hindi na ako magiging ganun judgmental next time. Sana marami ka natutunan doon dahil mahirap gawin itong video na mag-acting. Kaya please pakishare itong video na ito. Maraming salamat sa inyo. Naway may natutunan kayo sa video na ito. Ramadan Mubarak.